So, hello guys. Ayun, gusto ko lang i-share sa inyo tong video to. Ito kasi yung talagang naging experience ko. Ito ay isang patotoo sa aking buhay. Alam nyo guys, nung time na ginawa ko to, sobra yung kaba ko. Grabe yung kabang nararamdaman ko at that time. Itong video to, ay yung time na nasa van ako. Alam nyo, grabe yung kaba ko nito. Kung anong gagawin ko, hindi ako mapakali ng time na to. Kasi napapagapag na ako kasi hindi ko alam kung paano sisimulan yung pag-share ko ng Word of God. Sa van ako, doon talaga grabe yung leading sa akin ng Holy Spirit. Grabe yung bago mangyari yun, bago ako umuwi, may nililid na talaga sa akin si Lord ng time na yun. Sinabi sa akin ni Lord na kailangan magpahayag ako, may ipamahagi ko yung salita niya sa mga taong makakasalamuha ko, sa mga masasakyan ko. Kasi that time, ako ay pauwi na nun sa Batangas. And alam nyo, para sa akin, mahirap gawin yung bagay na to dahil nandun yung kaba. Pero alam nyo yun, nung time na nasa sitwasyon na ako nun, sinabi ko pa, nung hindi pa nangyayari yun, sabi ko, Lord, gagawin ko, magagawa ko to. Pero nung time na nasa sasakyan na ako, pagsakay ko pa lang ng UV, grabe na yung kaba na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko i-explain, pero grabe yung kaba, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero alam niyo yun, hanggang sa nangyari, hindi ko nagawa yung pinapagawa sa kanila. Dahil sa sobrang kaba ko, takot ko, na baka ma-reject ako. Alam niyo yung time na yun, hindi ko nagawa na magpahayag sa van. Pero bago ako bumaba sa van, sa UV, sinabi ko kay Lord, Lord, pangako, pagsakay ko ng bus, hindi ako bababa ng bus na hindi ko magagawa yung kalooban mo. Hindi ako bababa ng bus na hindi ako nakakapag-share ng words mo. Ayun talaga yung pinangawakan ko. And that time, nung pagbaba ko sa bus, nung that time, pag-akyat ko, pagsakay ko pa lang ng bus, wala din yung kaba. Hindi pa ako kinakabahan ng time na yun. Sabi ko kay Lord, Lord, ibigay mo sa akin yung place, mauupuan kong place na kung saan komportable ako. Alam niyo, nung pagsakay ko, ang available na upuan sa dulo, pinakang dulo at gitna, na kung saan ay talagang komportable ako. Nung time na nasa bus na ako, habang umaandar na yung sasakyan, hindi ko na alam gagawin ko. Unti-unti na ulit akong kinakabahan. At one time, nag-chat ako sa isang ka-believer. Sabi ko, give me one Bible verse. Give me one Bible verse. Unang binigay niya sa akin, John 3:16. Sabi ko sa isipan ko, related sa pinapagawa sa akin ni Lord. Hindi pa ako komportable. Nag-aalinlangan pa ako ng time na yun. Nag-ask ulit ako sa isa pang believer. Sabi ko, give me one Bible verse. Alam niyo kung anong binigay niya sa akin? Joshua 1:9. Na wag akong doon pinapaalala sa akin ni Lord. Kahit saan ako magpunta, si Lord ang kasama ko at hindi ko kailangang mangamba. Sabi ko sa isipan ko, Lord, kapag yung katabi kong to, si Kuya, in-encourage ako na i-share yung word mo, mag-go na ako. Bago mag 2 p.m., nag-asa ko dun sa katabi ko. Sorry? Sa about for
alam kung paano ako sisimulan yun. Pero sobrang nakaka-bless kay Lord. Kasi nandun na siya talaga yung kumilos sa buhay ko. Ito, yung video yan. Yan, ito yung time na grabe. Medyo nangangatal pa ako that time. Pero nung nag-start na ako, grabe. Yung flow, grabe yung ginawa ni Lord sa akin. And habang nagsashare ako ng Word of God, kitang-kita sa mga mata ng mga tao, lumilingon sila. Kung saan kita yung ngiti, yung nagniningningan ang mga mata nila. And alam nyo, nung bago ako matapos, nung mag-share ng Word of God sa bus, may isang babae, bago siya bumaba, lumingon siya sa akin. Tsaka siya ngumiti. Na doon, ang sign na si Lord talaga na-touch yung heart nung ate. And I believe na sa pag-share ko, madaming kaluluwa ang nakatanggap. Hello po sa mga nakakarinig po ng tinig na ito. Kung sino man po nakakarinig ng aking pong boses, ako po ay isa pong kabataan ng JL, Jesus is Lord po. And narito po ako sa likuran niyo po. And narito po ako, ayun po, gusto ko din pong mag-share po ng Word of God po. Gusto ko pong makapag-inspire po sa inyo pong mga buhay. And bago po ako mag-start, handa po siyang ibigin tayo. Naroon po, minsan dumaranas tayo ng madaming pagsubok, madaming madaming mga problema dumaranas sa atin, na minsan iniiwanan tayo ng mga taong mahal natin. Pero si Lord, lagi po natin tatandaan, hindi niya po tayo kayang iwan, hindi niya po tayo pababayaan. Alam niyo po, sabi po sa kanya mga salita, sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ganun po tayo kamahal ng Panginoon, na kung saan po ang Diyos Ama, binigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak para lamang po sa ating mga makasalanan. Hindi ko po ito ginagawa para sa religion, hindi po ito para sa religion, dahil ang religion po hindi po makapagligtas sa atin. Kung Katoliko ka man, Iglesia ka man ni Cristo, born again ka man, hindi po yun ang makakapagligtas sa atin, kundi po yung relasyon natin sa Panginoon, na kung saan po, naroon po na kung tayo po ay magkakaroon ng relasyon, ng malalim na relasyon sa ating Panginoon, ay lang po yung natatanging dahilan para tayo po ay maligtas. Maaari pong mamaya bukas, naroon po na, maaari pong wala na tayo sa mundong ito, pero po kapag po ba tayo nawala sa mundong ito, alam po ba natin kung saan patutungo ang buhay natin? Gaano man po tayo kabuti, gaano man po tayo, sobra man yung bait na meron tayo, gaano man tayo And alam nyo, nung pagbaba ako ng bus, sabi ko kay Lord, Lord, hindi pa natatapos yung mission ko. Nasa terminal na ako ng mga jeep. Sabi ko, Lord, sasakay ulit ako ng sasakyan. And alam mo po, nang pagsakay ko ng jeep, nag-asa ko kay Lord. Sabi ko, Lord, magagawa ko ba makapag-share ng Word of God? Nandun na may nagsabi sa akin, leading ng Holy Spirit, sabi sa isipan ko, nagawa mo nga mag-share sa bus. How about sa jeep? Nag-pray ulit ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kapag dumating na ako sa lugar na to, mag-i-start na ako mag-share. And alam nyo, sinabi ko, nung nangyari yun, nasa lugar na ako, kung saan yung sinabi ko kay Lord na pag dumating na kami, dumaan na kami sa lugar na to, i-share ko na. Pero hindi nangyari. Hindi ko na-share yung Word of God yung time na yun. Pero hindi ako bumaba sa jeep na yun nang hindi ako nakapag-share ng Word of God.
mismo ang kumilos sa aking mga labi. Nakapag-start ako na mag-share ng Word of God. And alam nyo, habang nag-share ako ng Word of God sa jeep, kita ko ang mga mata ng mga taong nasa jeep. Yung ngiti nila, grabe. Na para bang yung mga mata nila nagniningning sa galak. And alam nyo, nung time na mananalangin na ako ng prayer na pagtanggap, merong isang kabataan. Dalawa pala sila. Pero yung isang kabataan yun, alam ko sa sarili ko na nakamulat sila nung time na yun. Pero nandun, nung nag-pray na kami, pagmulat ko, nakita kong nakapikit siya. Na ang sign, na sumabay siya sa panalangin ng pagtanggap. And alam nyo, hindi din doon natapos yun. Yung isang kabataan din nakita ko. Grabe yung ngiti niya nung time na yun. And yung isa pang kinagagalak ko, bago ako bumaba ng jeep, may isang babae yung katabi ko. Kinalamig niya ako. Hindi ko alam na siya pala ay nakikinig ng time na yun. Kasi ang alam ko, bago ako mag-start, natutulog lang siya. Pero alam nyo, bago ako bumaba, kinalamig niya ako. Nagtatype na pala siya nun sa cellphone niya. Hindi ko alam. And alam nyo kung ano yung tinype niya? Sabi niya, thank you. Love ka din ni Lord lagi. Sobra akong nagalak. Kasi kita, worth it yung pag-share ko ng Word of God. And doon ko na-realize na siguro kung hindi ko sinunod yung kalooban ni Lord, walang kaluluwang maliligtas, walang kaluluwang matatouch ang heart, walang makakarinig ng Word of God. Kaya sa buhay natin, isa lang yung nais sabihin sa atin ng ating Panginoon. Kapag meron siyang pinapagawa sa'yo, kahit na napakahirap, gawin mo. Tatandaan po natin sa ginagawa natin